Ayon sa pinakabagong balita mula sa iba't ibang istasyon, isang bagong selyadong wind attribute throne ang lumitaw sa bansa ng Ley, at nakagugulat na pumili ito ng isang 5 taong gulang na batang babae bilang master nito. Gayunpaman, malupit siyang pinatay ng 2 mamamatay tao na naghahangad din ng throne, at ang wind attribute ay automatikong napunta sa isang misteryosong nilalang na pumatay sa bata. Mula ng opisyal na kilalanin ng mundo ang konsepto ng pag-aagaw ng throne, ito ang kauna-unahang kaso ng ganitong karumal-dumal na krimen. Sa kasalukuyan, hindi pa rin matukoy ng bansa ng Ley ang pagkakakilanlan ng may kagagawan nito. Ang batang ito, na biniyayaan ng pambihirang swerte at talento, ay maaari sanang maging pangunahing likas na lakas at tagapagtanggol ng bansa ng Ley, ngunit maaga siyang pinaslang. Dahil dito, marami sa patuloy na kaguluhan sa mundo. Ang talamak na pag-aagaw ng throne ay tiyak na wawasak sa balanseng pinanatili ng daigdig sa loob ng libu-libong taon. Ito na nga ang brutal na panahon ng matiraang matibay, kung saan ang maliliit na bansa ay nanganganib na mabura sa mapa dahil sa mga grupong gutom sa kapangyarihan. Samantala, sa Sia Country, partikular sa lungsod ng Taichi City, isang emergency alert ang ipinahatid sa lahat ng mamamayan. Nagkaroon ng magnitude 4 na lindol sa lungsod, ngunit ipinaliwanag na bahagi lamang ito ng isang normal na sitwasyon sa nagaganap na pagsasanay. Pinakiusapan ng mga residente ng Taichi City na huwag magpanik. Mahinahon silang pinayuhang lisanin ang kanilang mga tahanan at magtungo sa mga malalawak at ligtas na lugar. 10 minuto ang nakalipas sa silid ng labanan ng Spirit Association, handa na si Lin Yi na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan mula sa Metal Throne. Tinanong niya si Fang Yi kung paano ang magiging patakaran ng kanilang laban. Nakangiting sumagot si Fang Yi na hindi siya gagamit ng kahit anong elemental ability at isang daliri lamang ang kanyang itatapat laban sa mga kapangyarihan ng Metal Throne. Binigyan niya si Lin Yi ng buong hapon upang gamitin ang lahat ng kanyang paraan, basta't matamaan lamang siya nito ay ituturing niya na itong nakapasa. Ngumiti ng bahagya si Lin Yi at sinabi sa kanyang pinsan na alam niyang napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, ngunit ang hindi nito paggamit ng elemental ability ay isang matinding pagmamaliit sa kanya, lalo pat isa na rin siyang ganap na master ng isang throne. Habang nanunood mula sa observation room, tumawa ang pinuno ng Destroyer Squad at sinabing tila naghahanap ng sakit ng katawan si Fang Yi dahil sa ganoong uri ng kayabangan. Agad naman siyang itinama ni Su Qinying, na nagpaliwanag na nagsasabi lamang ng totoo si Fang Yi dahil ito ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng Rising Sun Realm at Vajra Realm. Gayunpaman, may pag-aalinlangan pa rin ang nakatataas na opisyal ng asosyasyon. Bagamat kilala ng lahat ang mga kahangahangang nakamit ng Sealer, ipinaalala niya na ang katangian ng Metal Attribute Throne ay ang pagiging matalas at agresibo nito. Kahit pa sabihing hindi makakapagdulot ng matinding banta ang Metal Attribute kay Fang Yi, dapat ay sapat ang bilis nito para man lang masayad o mahawakan ang damit ni Fang Yi. Hindi na sumagot si Su Qinying, sa halip ay naisip niya sa sarili na kaya lamang ganyan mag-isip ang mga opisyal ay dahil hindi pa nila nasasaksihan ng sarili nilang mga mata ang tunay na lakas ng Sealer. Ang mga taong nakasaksi lamang mismo sa kanyang aktwal na laban ang makakapagpatunay at makauunawa sa kanyang hindi mapantayang kapangyarihan. Sa loob ng arena, sinabihan ni Lin Yi si Fang Yi na mag-ingat habang pinapakilos niya ang kanyang lakas. Determinado siyang ipakita kung ano ang kaya niyang gawin gamit ang kanyang Metal Throne. Gamit ang kanyang wood attribute, nagpalitaw siya ng mga berdeng dahon at sa isang iglap ay pinakawalan niya ang mga ito patungo kay Fang Yi. Nang makita ito ni Fang Yi ay humanga siya at sinabing hindi ito masama. Ang kakayahang pagsamahin ang metal at wood attribute upang gawing matigas na metal ang kahoy ay nagpapakita ng mataas na antas ng kontrol at talas ng pag-iisip, na mas matindi pa kaysa sa Lord of the Earth. Ngunit casual lamang na umiwas si Fang Yi na hindi man lang inilalabas ang kanyang mga kamay mula sa kanyang bulsa. Hindi sumuko si Lin Yi. Habang nagliliwanag ang kanyang mga mata ay mabilis siyang kumilos at sumugod patungo kay Fang Yi na may berdeng enerhiya sa kanyang mga kamay. Sabay sigaw na saluhin nito ang kanyang pag-atake. Ngunit nagulat si Lin Yi nang makitang iniunat ni Fang Yi ang kamay nito, at nang tumama ang hintuturo nito sa kanyang noo, sinabi ni Fang Yi na ang problema sa kanya ay masyado siyang mabagal. Nagulat ang dalaga at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Inulit ni Fang Yi na masyadong mabagal ang kanyang galaw at masyado siyang mapangahas.
Walang silbi ang mga magagarbong galaw kung hindi naman ito tatama, na nangangahulugang patay na siya kung ito ay isang totoong laban. Natulala si Lin Yi at hindi makapaniwala kung paano nakagalaw si Fang Yi sa loob ng kanyang metal control zone nang walang kapinsalaan, at kung bakit ganoon pa rin ito kabilis. Muli siyang dumistansya at binago ang kanyang estratehiya. Hindi na niya gagamitin ang metallization, nagpasya siyang ibuhos ang lahat ng kanyang bilis at lakas sa isang punto para sa isang huling rurok ng pag-atake. Itinuon niya ang buong momentum at sumugod pasulong sa napakabilis na paraan, ngunit madali lang siyang muling napigilan ni Fang Yi gamit lamang ang isang daliri. Bagamat natulala sa nangyari, hindi pa rin sumuko si Lin Yi. Sumisigaw siya habang paulit-ulit at sunod-sunod na sumusugod mula sa iba't ibang anggulo, habang kalmadong isinasalag ni Fang Yi ang bawat patama, sabay paalala na masyado pa rin itong mabagal at dapat lang magpatuloy sa pagsubok. Habang naiinip, tinanong ni Fang Yi si Lin Yi kung iyon na nga ba ang kanyang buong lakas. Pagkatapos, isang mabilis na pagpitik ng daliri ang pinakawalan niya na agad ikinatalsak ng dalaga ng malakas patungo sa dingding. Habang nakahandusay si Lin Yi sa alikabok, kalmadong tinanong ni Fang Yi kung kaya pa nitong magpatuloy. Samantala, sa observation deck, inamin ni Su Qingying na masyadong brutal ang sealer at binawi ang kanyang huling sinabi. Nagkomento naman ang pinuno ng destroyer squad na napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawa, ngunit naitanong niya kung ang pagdikit ba ng dalaga sa daliri ni Fang Yi ay maaari ng mabilang-bilang isang panalo. Agad naman siyang sinabihan ng opisyal ng asosyasyon na tingnang mabuti ang arena, ni hindi man lang idinikit ni Fang Yi ang kanyang daliri sa dalaga. Gumamit lamang ito ng isang simpleng energy barrier nang hindi naglalabas ng anumang elemental na kapangyarihan upang patalsikan ang isang throne master gamit lamang ang presyon ng hangin at pananggalang na kalasag. At isipin pa na ang kinalaban nito ay ang bantog na metal element throne na likas na bihasa sa pakikipaglaban at karahasan. Habang pilit na bumabangon si Lin Yi, sa halip na madismaya, napagtanto niya na ang brutal na pagsasanay na ito ay isang malaking regalo sa panahong ito kung kailan ang isang Panginoon ng throne ay maaaring agawan ng kapangyarihan at patayin anumang oras. Sa pagsasanay na ito, kaya niyang ilabas ang kanyang buong potensyal nang walang takot na masubitan o manganib ang buhay. Ang pagkatuto ng mga praktikal na kasanayan ay isang malaking hakbang tungo sa kanyang pag-unlad. Tumayo si Lin Yi na may ngiti sa kanyang mga labi, nagpapasalamat sa kanyang pinsan at sinabing ang aktwal na labanan ang pinakamahusay na pagsubok, kaya nakiusap siyang magpatuloy pa sa pagsasanay. Pinuri ni Fang Yi ang kanyang determinasyon at napansing hindi naman talaga makaliligtas ang dalaga sa pagsubok ng metal throne kung wala siyang matatag na isipan. Ngunit sa sandaling magtatanong na sana si Fang Yi kung handa na ito, isang biglaang emergency alert ang nagpilit sa kanya na umalis kaagad. Samantala, sa Mu City, sa loob ng isang marangyang palasyo, isang lalaki ang seryosong nakaupo sa kanyang trono. Iniulat ng kanyang mga tauhan na sa 7 nakapalibot na distrito, 4 na ang matagumpay nilang nasakop samantalang 2 pa ang kasalukuyang isinasaalang-alang. Gayunpaman, ipinahayag ng lihim na tagapamahala ng distrito ng Zeren na pinipili nitong manatiling neutral at hindi makikibahagi sa anumang labanan. Ang lalaking nakaupo sa trono ay walang iba kundi si Boss Li Yuan, ang master ng Rain Attribute Throne. Napakunot ang noo nito nang marinig ang salitang neutral. Bigla siyang tumayo habang sumisigaw kung may sapat ba silang lakas para piliin lamang na maging neutral. Pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan at sinabing sila ay isang grupo ng mga walang kwenta. Ano pa ba ang ipinag-aalinlangan ng mga ito? Kung hindi rin lang sila mapapakinabangan at ayaw makinig, ipinag-utos niyang patayin na lamang ang lahat ng taga-Zeren. Dahil dito, ang isa sa kanyang mga tauhan ay lihim na nabahala, mula nang mapataas ang antas ni Boss Li Yuan ay lalo itong naging pabago-bago ang ugali, at batid niyang may dadanak na namang dugo. Biglang nagulat ang lahat nang may pumasok na isang matapang na kinatawan mula sa distrito ng Zeren, isang lalaking kamag-anak ng tagapamahala ng Zeren sa lungsod ng Mo. Buong tapang niyang hinarap si Boss Li Yuan at sinabing alam nilang naging master ito ng Rain Attribute Throne na ngayon ay pilit silang dinadaan sa dahas. Ipinaalala niya na sa nakalipas na mga taon, ang distrito ng Zeren ay nanatili lamang na nagbabantay sa sarili nitong maliit na lupain ng hindi nakikipag-away o nangingialam sa iba. Isinigaw nitong hinding-hindi sila sasama sa magulong paksayon nito.
Nang marinig iyon, ngumiti ng mapanganib si Buzz Liyuan at sinabing kung ganoon ay magsisimula siya sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng binata sa matinding takot. Pagkalipas ng ilang sandali, habang patuloy ang pag-atungal ng malakas na bagyo sa labas, walang awa ng pinutol ni Buzz Liyuan ang braso ng binata. Malamig niyang sinabi na alang-alang sa pinagsamahan nila ng ama nito noong bata pa sila, hindi muna niya ito papatayin sa ngayon. Ngunit binalaan niya ito na sa susunod na pagkakataon ay baka hindi na ito swertihin.